Hello guys, share lang namin sa inyo yung trip namin last weekend, no, going to Tagaytay. Actually, last Saturday, nagpunta kami ng Tagaytay. May kakaiba at bagong pasyalan sa Tagaytay, no? Usually, when we go to Tagaytay, lagi tayong pumupunta doon kasama mga kids natin. Pupunta tayo sa Sky Ranch, pupunta tayo sa People's Park, no? Kung saan-saan sa Tagaytay. But in this one, no? Napakaganda po ng place na ito. It is called the SVD Farm, no? It's a place of serenity and sustainability. Wow! No, SVD Farm, no? Sila po yung nagmamayari po ng farm na ito. Napakalawak po ng farm na ito. Alam niyo ba kung gaano kalaki na farm po na ito? It is a 6-hectare ecotourism and agricultural farm off Aguinaldo Highway sa Tagaytay. Napakadali lang po nitong puntahan. Search nyo lang po sa inyong Google Map o di kaya po sa Waze app, no? SVD Farm. So it was started by the Societas Verbi Divini or the Society of the Divine Word. Yan. Okay. So, ito no, first trip to namin to papunta doon. So Saturday yon. Napakaganda na lugar, tapos hindi siya crowded. I do not know, pero so yung time na yun nagpunta kami, hindi siya crowded. Napakalawak, napakalaki ng lugar, napakadaming puno. If you want to find time na tahimik or gusto mo lang magmuni-muni sa sarili mo, ito, magandang lugar ang dalhin, no? Dalhin yung mga kids, yung family nyo. So, napaka-refreshing yung place. Diba, anak? Apa. So, there, then wala pong problem din pagdating sa parking, no? Kung magdala po kayo ng sasakyan, so last Saturday nagdala kami, no? So walang problema, napakalawak po ito ng parking area. Kung sakali man, sabi nung guard doon, na kung sakali man mapuno talaga siya ng car, no? Or mga visitors na pupunta po doon, marami pong mga parking space na nasa labas. So, though yung sa labas may bayad po siya, pero hindi, no? Napakalawak din ng kanilang parking space. So hindi lang siya lugar na para lang pupunta ka doon tapos yun na may makita ka, pero you can also eat there. They have some farm, may mga vegetables farm, meron silang mga livestock. So dito sa video po na ito, makikita nyo more than 30 minutes po na video, raw video po ito, papakita ko sa inyo, no? Kung gaano kalaki at kung anong meron doon. So as you look at the video, so habang pinapanood nyo, makikita po ninyo na parang nag-trip na rin po kayo doon. So ito yung unang lugar na pinuntahan po namin, the St. Peter's Fish Pond. So syempre, St. Peter's Fish, anong meron doon? Tilapia. Yan, napakaraming tilapia. Diyan makikita po natin. Diba? So parang yung parang yung field trip yung nangyari. Field trip namin, field trip ng family, no, kasama yung mga bata. Diyan, ang daming tilapia na isda. Tuwang-tuwa yung mga bata, tuwang-tuwa yung mga kids sa dala namin doon, dalawa naming anak na babae, no? So, enjoy po sila sa kakapanood, sa kakaikot sa paligid. Mamaya makikita nyo kung gaano kalaki yung farm na meron po sa SVD Farm na ito. Yung St. Peter Fish Pond, libot siya sa isang area na pwedeng gawing isang retreat place or kung may mga activity. seminars, yan, Yes. Seminars, may mga talk kayo or gathering, Christmas party ng company or kung ano, pwede kayong magpunta doon, no? Para ma-serve niyo po yung place. Ang SVD Farm ay free lang po. Basta lang ma-maintain yung cleanliness, and it's a show of support para sa mga taga-SVD ang pagpunta po dito. No? So itong nakikita nyo ngayon, no? Yan, meron siyang parang running water dyan, no? Pababa mula po doon sa Sacred Heart, papunta sa baba, papunta po doon sa St. Peter's Fish Pond. Yan, no? Napakatahimik na lugar, napaka-solemn na lugar. So yung nandun ka lang, pakinggan mo lang yung agos ng tubig. Wow! Napaka-refreshing. It's like being one with nature. Kung gusto mo mag-soul searching or maalis lang sa isang toxic na lugar or sa isang populated area, it's the best place to come. Yan. Tapos may mga trail din dyan na pwede mong masundan na katulad po nito, no? So meron po siyang tinatawag na the Trail of the Seven Sorrows of Mary uphill.
Yan, so dito, bago natin puntahan yung trail po na yon, yan. Sus, bahay, lapad na pala ng noo ko, no? Ayan, no? Napakaganda po ng lugar, no? So, mamaya, basta ikutin natin to. Ikutin, panoorin nyo, tingnan nyo lang. Imagine nyo na nandun kayo sa lugar na yun. Yan yung panganay ko, no? Tawid-tawid. Napapalibutan yung area ng mga kubo wherein pwede kayong makapili kung saan nyo gusto magstay at magpahinga with place na pwedeng umorder ng pagkain. Hindi lahat ng mga kubo ay libre. May ibang kubo na pwede ka mag-reserve. Yeah, I mean, free po yung paggamit ng kubo. Ibig sabihin is, syempre, if you want to use the kubo, so syempre, ipaalam mo doon sa office, sa admin, kasi yung kubo kasi doon minsan, doon kumakain yung mga tao na mo-order po ng food. So, hinahatid po nila doon, dinadala po nila doon. Ito, no, isa sa mga kubo doon. Yung mga So, kubo, kung pagod ka, nakapangalan. kung mapagod ka, upo ka lang doon. Tapos mapapansin nyo rin yung mga kubo. Bawat kubo may mga pangalan. No? Pangalan ng mga saints, mga pangalan ng mga disciples, mga apostles to Christ. Yan. So, napakaganda po na lugar. Napakasarap na feeling. Ayan yung bunso kasama namin. So, enjoy lang muna manood, no? Yan. Kwentuhan kami, family. No? Enjoy na lang. Isipin nyo lang na kayo din yan na nandoon. Yan. Kasama ko pala ngayon dito sa voice over dito, wife ko, tsaka yung ate namin. Sa ate Queenie. The place is good lalo na sa mga bata kasi limited na yung area nasa city na may mga ganito kalaking park. So, talaga ma-experience nila yung nature itself at mag-e-enjoy talaga sila. Yan. So, ito ngayon, ibang lugar naman doon. Papunta po to doon sa yung Seven Sorrows. No? Paakit doon kay Mama Mary. Yan. Yan picture po na yan, no? Yan, devotion to the Seven Sorrows of Mary. So, dyan, makikita po natin. Tapos, pag susundan natin yung mga trails po dyan, so, yung trails po dyan, pag susundan po natin yan, papunta yan doon sa Sacred Heart of Jesus. Yan. Paakyat. Tapos itong mga places na dito na meron yung mga like this one, the Sacred Heart of Jesus, the Seven Sorrows of Mary, at kung ano-ano pa mga lugar makikita nyo mamaya, may nakalagay po doon na donated by people na gusto pong suportahan po yung SVD, no? So, ito katulad po nito, itong sa Divine Word, itong place na ito, dinonate po ito ng Kong TV. No? Yung statue. Ng Sacred Heart of Jesus. Heart, yan. Makikita doon yung sinaman. Ayan, no? So, overlooking, no? Kita-kita mo pag nandun ka na sa taas, kita-kita mo sa baba na napakaganda. Wala pa kami sa tuktok niya, no? Paakyat pa lang, pero makikita mo na kung gaano kaganda pag nasa taas ka. Yan, makikita mo sa baba. Wow! No? So, at hindi lang yan. Mamaya, meron pa tayong iikutan. Hindi lang yan kung ano nakikita nito ngayon. Meron pa mga kasuluk-sulukan na pwede mong puntahan. Talagang pinuntahan namin lahat. So, napansin ko nga, kami lang yata yung pumasok doon sa ibang area na yun. Walang ibang mga tao. Pero ito makikita nyo ngayon, maraming mga pumapasok dyan, maraming pumupunta dyan, no? Maraming namamasyal dyan. Well-designed ang landscape at anak, ang sabihin mo? Sobrang ganda talaga ang paligid. Yan. Nakaka-relax talaga, no? Nakaka-relax. Yan, pwede magpahinga kasi nga medyo mainit ng pagpunta namin. Kasi about mga lunchtime na kasi kayo pumunta. Kaya doon na rin kami nag-lunch. Doon na rin kami kumain. Instagrammable yung place so pwede kayo magpa-picture katulad niyan. Oo. Hanap lang kayo ng pwesto. Yan. Lahat ng pwesto, lahat ng angulo pwede mong kuhaan ng picture. Napakaganda. Kasi napakaganda. Yan, no? Pero bawal kayo tumatak sa grass. Of course, no? Bawal po. You have to keep off the grass para po ma-maintain po natin yung beauty ng nature. Para ma-maintain po yung scenery niya na dapat green po lahat, na dapat refreshing po lahat sa eyes. Yan na yung pinakatuktok doon sa Sacred Heart sa pinakataas. Yan. So, ang sarap ng hangin, ibang-iba talaga dito sa Maynila, no? Sobrang sarap ng hangin. So,
So, pwede rin kayo dito mag-Station of the Cross. So, may mga Stations of the Cross din sila. Pwede rin, meron din silang mass every Saturday. Saturday and Every Sunday. Saturday and Sunday may mass po sila doon. So, open po siya, no? Open po siya anytime. Punta lang po tayo doon. At saka in terms of washroom, nagkalat lang sa paligid, so hindi ka Yes. na kailangan tumakbo kung saan-saan. In every area, in case na kailangan mo mag-CR, meron. Accessible sa lahat. So, napaka super friendly po niya yung farm na ito. So, food meron, lahat po ay native, no? Yung kanilang pork, yung meat nila, no? Yung cow na meron sila doon din inaalagaan, may alaga na po sila mga manok, vegetables, yan, pwedeng mamili pagkatapos. Nung kumain kami ng lunch, wala kaming binili na hindi masustansyang pagkain. Kasi hindi masustansyang pagkain Yeah. sa menu eh. So, tapos iba-iba yung lasa, no? Sarap, sobrang Organic sarap. po lahat. Organic. From vegetables to meat, organic po lahat. Pati yung drinks. Walang soft drinks kang mabibili doon. Walang soft drinks doon. Water, tsaka syempre yung fruit drinks ang meron po doon. And, so, yan po, no? So, isa yan sa mga place na yung as with doon, makikita nyo, isa yan sa mga place na kung saan pwede kayo magstay for sa company ninyo ng mga talks or seminars or whatsoever, no? Recollections, retreat, pwede po kayo dyan. Napakalawak at napakalaki. Then, there are certain place na meron kayong makikitang honesty store wherein you can buy plants and bracelets or rosaries. Bukod pa po yun sa souvenir shop na meron sila. Yan. Kung mapapansin nyo, ang dami po talagang papaya trees dyan pa lang sa may parking area. At lahat namumunga. Yan po. So, enjoy nyo lang ha habang pinapanood niyo po yung video. So, yan, isipin nyo, naglalakad kayo dyan, isipin nyo na yung hangin, imagine nyo na napaka-fresh, at tahimik ang lugar, walang maingay. Walang maingay. Best place siyang puntahan kapag Advent or Lent. Pwede po siyang puntahan kasi pwede rin pong mag-overnight para sa mga retreat. Napaka laki ng surroundings na pwede nyo pong i-explore. And yung nakikita po natin sa ngayon, kalahati pa lang po ito na pwede nyong lakaran. Mas madami pa yung makikita ninyo sa susunod. Yeah. Kaya wala po akong in-edit sa video na ito, talagang raw video para talagang makita, no, kung gaano talaga kaganda lahat ng sulok. Kinuhaan ko talaga ng video para makita talaga. Kanina, may nakita kayong deer. May sign doon na bawal kayo sumakay. Yan, bawal sakyan. So, panoorin nyo. Yan. Isa yan sa mga CRs na nila, comfort room na nandiyan sa labas. Yan, isa din yan sa mga kainan. So, ito naman pinuntahan namin doon sa Chapel of the Virgin of the Poor. So, napakaganda ng chapel na ito. Napakatahimik, no? O pag upo mo doon, mayroon pang background music. Grabe. Napakasarap ng feeling. Tapos, I do not know kasi nung nagpunta kasi kami, walang available po na priest for the Sacrament of Reconciliation, pero meron din po silang place to on for reconciliation. No? So, sarap ng lugar to, napakatahimik. Pagpasok mo pa lang doon sa chapel, yan, ang dami na pong mga flowers, ang daming plants. Tapos mamaya, yan, pa right side na yan, papunta na yan doon sa chapel. And yung chapel po pala ay tinatawag na Our Lady of the Poor Chapel. Talagang pag akyat mo pa lang when you hear the music, nafe-feel nyo na po na talaga yung vibe na to recollect, to think of something na kailangan mong gawin sa sarili mo. Ayan po. It's a wall-less chapel. It's an open area chapel. Yan o. Diba? When I first entered this chapel, it makes me want to pray to God about something. Kasi feel mo talaga yung presence. Ayan. So,
Marami rin pong nagdadasal pero since malaki po yung area, there's enough space for everyone. So, wala talagang maingay, no? Sa paligid, walang maingay. Kahit ng ibang nagkukwentuhan, hindi mo siya maririnig kasi napakalawak ng space eh. No? Yung iba nagkwentuhan dun sa kainan, pero ang layo kasi nila, pero wala ka talagang maririnig na kahit anong kantsawan o kwentuhan o kung ano. Tahimik talaga, napaka-solemn talaga na place. It's a best place to go when you need to be with God and be with yourself para mag-reflect. And even in this place, pwede mo rin i-share sa mga anak mo na dapat may time rin sila to pray alone with God in a different community like this. Let them experience the view. So, ang kagandahan na po sa lugar na ito, no, 70% solar powered po sila. No, nag-generate po ng kanilang electricity and they always practice the 5 R's of waste management. Yung reduce, reuse, recycle, recover, and residual management. Yan. So, tapos yung rain na nakukuha nila, no, yung water from the rain that they collected, they use it for irrigation and for the fish pond. So, yan na yung pinapaikot-ikot po nila and also to use to water the plants and the vegetables. Mamaya makikita nyo yung mga vegetables na meron po sila. Tsaka yung parang forest na meron po sila doon. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo na for recollection, for Sacrament of Reconciliation. Sa gilid po sa my left side. Ayan, so nasa labas po yan ng chapel, pero pwede pong mag-confess doon sa isang kubo. Talagang mararamdaman mo you're being with God. Tapos meron po dito sa area na to kung saan ka pwede pong magtirik ng candle and you could pray. Ayan po. And sa other side po niyan, sa kabilang dulo, yun na po, papasok na po yun sa farm. Yes, so puntahan natin yung farm pagkatapos ito, no? Aakyat tayo, papunta po doon sa farm. Pero Ma-surprise dasal po muna kayo. tayo. Ma-surprise kayo kung ano yung farm na meron sila. Ayan, paikot na po yan. Meron din po dyang way of the cross. So, napakalawak po talaga. Ang dami pong chance. Kasama na rin po ang pag-exercise dahil nakakapaglakad po talaga kayo. Tsaka hindi boring maglakad. Yung tipong hindi mo naisip na ay pagod ka na ba o hindi, walang ganoon na feeling eh. Walang ganoon na feeling na parang pagod na ako kasi lahat ng tanawin ay napakaganda. Refreshing sa mind, yes. Maraming mga scented na puno. Yes. Talagang na-maintain po yung mga puno na ayos nila yung landscape dun sa lugar na yun. Ayan. So papunta na tayo sa farm. Ito, no? Kung mapansin nyo, halos wala masyadong taong naglalakad dyan. Kami lang yata papunta doon. Kaunti lang, no? Tapos, yung sa left side na dyan, nandun yung isang store na kung saan pwede kang order ng food tsaka dadalhin sa mga cottages. Okay? So, yan. We're going to the farm. Going down. Yan yung dyan naman, no? May mga alaga po sila dyan na mga ang daming spider na nakita ng anak ko, pero ang lalaki. So, napakaganda, no? Na para, ano? The farm is located behind the Divine Word Seminary. Seminary Tagaytay and adjacent to the Pink Sisters Convent and Chapel and Holy Spirit Mission Service Center. The community decided to clear their idle land, farm organic vegetables and fruit trees, and grew livestock like chicken, ducks, pigs, and goats to become even just Partially self-reliant and to provide the modest employment to the lay people. Yan. So, makita niyo po yung mga farm dyan, no? Napaka daming vegetables. Nakita niyo na yung parang may mosquito net. So, lahat meron silang lettuce, may cabbage, may
eggplant, iba-ibang klaseng mga vegetables na makikita po. Lahat ng uri ng pechay, bok choy, Yan. meron din po yan. So, Yun, no? isa rin po sa goal ng SVD is to help yung mga people na nakatira dun sa surrounding na bigyan sila ng work na masustain din yung pangangailangan ng farm ng SVD. So, talagang dahil organic ang lahat ng vegetables and fruits na siniserve nila, self-cultivated, dun mismo sa loob ng farm, talagang safe na kumain. Kasi alaga nila. And well-protected ang mga organic plants. Wow! Yan, no? Oh, napakadami yan sa loob. Very interesting lalo na sa mga kabataang bihira na makapunta sa farm. Talagang bago sa paningin nila and it's educational. Kasi napakarami nila nakikitang mga halaman na first-hand basis nila nakikita, hindi lang sa internet or sa books. Kaya enjoy na enjoy yung mga bata habang iniikot namin dito. And tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yung dalawa nila. Bunso takbo ng takbo, no? Makikita na, flower! Yellow! Ayan. So, makita natin dito, meron silang mushroom area, livestock area. Okay, napakadami dyan. So, papunta pa tayo sa pababa ng pababa. Wala na masyado pupuntang tao dyan, no? Kami na lang. Pero may nakalagay namang iba na may mga area na bawal puntahan. Pero dito, hindi naman po siya restricted, kaya pwede pong pumunta. Yan, no? Ang dami talagang vegetables. Parang gusto ko nang kumain. Ayan po, nakita niyo yung kalamansi. Napaka-healthy ng mga kalamansi na bunga ng mga puno na yan. So, organize yung pagkakatanim nila ng mga plants. Talagang makikita mo yung tubo sabay-sabay, alagang-alaga talaga. Kahit napababa yung place at may part na pataas, talagang na-organize nila yung area kung saan nila dapat ilagay yung pinaka-specific na farm, poultry area, and yung pinaka-place kung saan pwede magstay, magpahinga, and mag-soul searching. Well divided yung pinaka-landscape nila. Yan. So, sa bandang likod na to, no? Sa bandang likod na. Tapos, tumawid kami papunta doon sa may poultry po nila. Yan. Dito, kami na lang yung mga tao na nandito na naglalakad. Ayan, sa left side, mga patola po yan. Oh, ang May mga dami. bunga na. Then you can buy, no? You can buy. Meron silang store din na kung saan yung mga harvest po nila binibenta po nila sa murang halaga. Sa murang halaga, no? May nabili kami mga vegetables. Yeah, Ano pagkatapos mga vegetables na nabili? we bought lettuce, tapos talong, eggplant, then cucumber, potato, and nabili ba yan? Papunta tayo sa livestock nila, Sarap. sa poultry area. Ano? Yun. So, tuwan-tuwa yung mga bata na nakita ng manok. Lalo na yung bunso namin na may nakitang kulay itim na baboy. Talagang sabi niya, oink, oink, mommy. Hi! For documentation, kaway. Kaway-kaway! Yung ating malapad na noo. Ayan. Ayan, o. Ayan. Yun yung baboy, o. Natutulog ang baboy. Yung itim na, hindi po siya yung baboy, yung yung tawag na. Wild boar. Oo, hindi po yung baboy Siya ay native na Talagang native Baboy. siya na baboy. nagpapahinga na. Siyempre, pag busog, tulog, baboy eh. Then, paglagpas po dyan sa livestock area, pag-akyat po, kung mapapansin nyo, hindi na sementado kasi farm talaga siya, talagang taniman po. First time po namin, kami po as family na mga babae, nung nakakita ng dragon fruit. Marami dyan dragon fruit mamaya. Yan po, Yung nakakita lang ako ng dragon fruit sa palengke, no, sa mga fruit stand. Tapos, ganito pala yung farm ng dragon fruit. Yan, ganyan pala, yan. Yan, first time namin makita ng tapos may mga bunga. Tapos yung green pa yung ibang bunga. Yan. Sa iba pa, reddish na. First time ko makakita ng Ayan, dragon fruit. Oh. na nakakabit pa sa puno niya. Usually sa market is nasa box na namin nakikita. This, bukod sa dragon fruit, marami ring papaya na Ano kaya yung lasa hitik sa ng bunga. dragon fruit? Sarap yung dragon fruit.
Tuwang-tuwa yung dalawa. Pati yung nanay tuwang-tuwa. Malawak po yan, yung taniman nila ng dragon fruit. Talagang maayos po yung pagkakadivide nila ng place. Alam mo yung pagod na pagod ka for the whole week sa trabaho, tapos gusto mo lang mag-unwind, no? Tapos sabay pasyal na kasama buong pamilya. Napakasarap ng feeling. Yung mara-refresh ka talaga. Ayun po, nag-e-enjoy po talaga yung bunso namin. Ang ganda. 6 na nga kami umalis dito sa Bulacan, tapos nag-stop over lang sa SLEX. Pero ito, nakarating talagang dito na kami sa SBD Farm. Ito, may isang secret place. Actually, hindi siya secret, pero hindi na masyado siyang pinupuntahan dahil sa sobrang laki ng area. Pero, ito yung malapit yata sa seminary nila. Kasi, Sa likod. nasa likod at dulo na. At tuwang-tuwa yung mga bata kasi may trail pa na pwedeng takbuhan. Ang dami mga puno, parang forest. Yun din, dapat i-maintain rin yung silence once na nagka-travel ka kasi it is a sacred place, lalo na sa mga gusto maging tahimik or may iniisip. Dapat talagang minimize lang yung sound na nanggagaling sa grupo nyo. Ayan. Papunta na kami doon. Tapos walang ibang tao doon. Tapos parang mapuntahan natin o hindi. Silence please. Pero open po yung gate. At talagang pagpunta namin, uy, oo nga, pasyalan pa rin siya. Pwede pa rin siya talagang pasyalan. So may mga place dyan na pwede kang mag-pray. May mga station of the May cross din grotto. siya. May grotto din siya. So ito yung forest na sinasabi ko. No? Ang dami po ditong mahogany tree. Yan. Ang lalaki ng mga puno. Lalaki ng mga puno. Ayan o. First time na ko makikita na parang ganitong forest. Napakalaki. Hindi pa ako nakapunta sa forest eh. Yan. So, mapunta kami dyan sa grotto ni Mama Mary. Meron dyan na pwede ka mag-pray doon. So, may mga upuan din po siya. May place para magdasal ka. Yan. Diba? Napakatahimik ng lugar. Napakalaki, napakalawak. Mag-enjoy talaga kayo. Yan. So, upo din kami dyan, nagpahinga kaunti. Tapos napakalamig ng lugar kasi nga puno. Wala ibang tao dyan kundi kami lang. Yan. Yan. O, diba? Hi. See? Makakaikot ka talaga. And kung gusto mong umupo, may mga pinutol na puno ng kahoy, pwede mong upuan and magpahinga for a while. Pero maenggayin nyo ka pa rin ulit na maglakad kasi makikita mo yung trail kung saan ka dadalhin. May mga signboards naman nakalagay kung saan papunta, kung saan papunta. Yan. Dito sa area na to, talagang relaxing and tahimik. Makakapag-isip ka talaga and you're at one with nature. The only thing we hear there are the sweet singing of birds. Yes. And nakakita rin sila ng mga butterflies sa may garden na maraming flower. Kaya tuwang-tuwa talaga sila. Yan. Tapos yung bandang unahan na dyan sa taas, so parang yun na po yung seminary po nila. Tapos lalaki ng mga bahay ng seminary. Tapos may mga aso doon. Nakakulong naman. Nakakulong po yung mga aso. No? So kami Hindi lang naman yun po dyan. kayo maliligaw kasi lahat ng dadaanan nyo may trail. Yes. My signs, my signboards. It's like a dream, but it's for real. Yes. Napakaganda niyang place. Meron nga rin kaninang nagpipictorial eh. Hindi lang nakuhaan ng camera. Yeah. Yung iba, no? Na parang birthday, tapos pictorial din na doon. Andun sila yung mga gawa. Yan yung seminary. Sa likod dun yan. So, bawal na doon. Off limits na yun. No? So, hanggang dito lang talaga tayo sa farm. So, pabalik tayo. Meron doon isang malaking area dyan na pwede siguro for meetings na pwede yan dyan.
Yung mga aso dyan doon sa may seminary. Ayan, napaka Yan, secluded ng pagpapakinggan. area. Talagang safe ang pag-iikot. Yan o. So more than 30 minutes ito na video yung pinapanood niyo. So wala akong kinakat dito. Lahat na nakuha namin na video doon. Lahat ng pwede kong pag-videohan na para lang ma-share sa inyo, sa lahat ng followers namin na merong ibang lugar sa Tagaytay na pwede nating puntahan, pwedeng pasyalan na hindi na yung usual natin na pinupuntahan dati-dati, no? So na napaka-crowded. Ito, napakatahimik na lugar at sobrang mag-e-enjoy yung mga bata. Well, kami, no? Itong dalawa sobrang enjoy ng aming dalawang anak. Pati kami, pati ako, no? Kasi bihira lang magkakaroon dahil sa sobrang busy na palagi sa trabaho. Kaya support po natin ang SVD Farm kasi pwede siyang place na pasyalan ng mga bata and resting area. Pwede rin po siya sa recreation and may mass po siya tuwing Saturday and Sunday. Mag-a-update na lang sila kapag kung anong time kasi hindi po kami sure kung anong oras usually ang mass nila. Napakatahimik po dito. Yan po yung parang wildflowers lang po na hindi talaga kinultivate pero napakaganda ng kinalabasan. Nung una na naririnig ko to, SVD Farm, nakapunta ko, hindi pa. Sabi nga, maganda, hanggang wala lang, pinapalampas ko lang. Tapos ito nga, no? First time na nagkaroon ng chance na pumunta, wow! Totoo nga yung mga naririnig ko, maganda nga. So ito, nakalabas naman kami doon sa parang forest nila. Napabalik na kami sa taas. So makita niyo uli yung kanilang mga vegetable garden. Napakaganda oh. Ayan oh. Ang dami po nilang tanim. Ayan. Sobrang dami. Yung po hina-harvest nila para ilagay nila dun sa isang area kung saan pwede silang bilhin. Yes. Pwede kayong bumili. Pagkatapos, pwede rin kayong kumain. Eh, mamaya makikita niyo yung mga cottages kung saan pwede kayong kumain at magstay. No? Doon lang mag-rest lang. Papahangin, kwentuhan, laro yung mga bata. Yung aming bulinggit medyo pagod na, nagpakarga na. Napaka-simple lang po ng lugar pero talaga mararamdaman mo yung kagandahan po ng nature and parang kang nilapit na kay God. Kasi you will feel the presence of the Lord sa sobrang tahimik na lugar. Amen. Amen. Yan. So, ito na yung kanilang store para sa mga vegetables po nila. No? Pwedeng bumili po dito. Yan, marami ka po din pagpipilian. Kaya po. So, ito naman yung kanilang Gulayan ni San Gulayan. Rafael. So, yan. So, pasalubong center dito. So, yung madalas sa mga lugar pupuntahan, pasalubong center kung ano-ano mga mabibili na dito. Ang pasalubong center po nila pati mabili mga gulay po nila. Ayan no, ang dami. So, umikot ako dyan. Kinuhaan ko ng picture, video lahat, no? Opo. Yan. Umikot tayo. Based po sa research, 7 o'clock open na po sila sa umaga. At wala yung spray, ha? Napaka, yan, healthy yan, no? Yan. Yan lahat, no? So, makikita nyo. Tapos, nire-replace yan nila tuwing nauubos, pinapalitan, yan. Dami dyan. Yan. Ayaw kong pumasok dyan. Ito naman yung parang mini, nila, botanical garden. Tapos, ang daming mga spider dito. Ibig sabihin, talagang one with nature. Talagang hinahayaan po nilang mag-grow yung mga halaman naturally. Yes. Kasi nakakasurvive pa rin po yung mga spiders. So, yan o, nalaki. Pero, nakakatuwa. Yung dami yan, binibenta din nila yan. Yung mga parang maliliit na pine trees. So, meron silang store doon na honesty store. So, may mga pine trees doon na may mga prices na rin na nakalagay. So, mag-iwan ka lang ng pera. Tapos, kunin mo yung halaman na gusto mong bilhin. Ito, isang takbo ng takbo. Tuwan-tuwa. Yan!
Yan yung isa sa mga cottages, no, na pwede nyong puntahan para kayo'y kumain, tapos bibili, order ng food. Tapos dito, itong lugar na ito, no. Tapos yan yung mga iba't ibang mga cottages na pwede kayong magstay at doon nila i-serve yung food na in-order po ninyo. So dito kayo order. No, ang dami niyong pagpipilian dyan. So, kung pupunta kayo sa Tagaytay para kumain ng bulalo, o pwede rin dito. Meron sila, no? Kompleto po sila dito. Meron sila dito. Lahat ng gusto mong makain na pwede namang kainin dito sa isang tahimik na lugar. At kung bibili ka dito, syempre, nakakatulong ka pa sa kanila sa SVD. And take note, organic yung food nila dito. Yes. So, don't expect fast food. Kasi talagang from farm to table ang labasan ng pagkain nila. Yan yung mga iba't ibang mga tables, mga cottages na pwede kayong magstay para kumain. So order ka dun sa store, pagkatapos sasabihin nila, dito kayo sa cottage ni St. Peter, o dito kayo sa cottage ni St. Paul, o dito kayo sa cottage ni St. Matthew. So dadalhin lang kayo doon, punta lang kayo doon at dadalhin na po nila. So ayan, no, nakita niyo kung gaano kaganda po yung SVD farm. So sana time will come, makapunta rin kayo dito at mag-enjoy, at sana nag-enjoy kayo sa kung ano po yung shinare namin. Yan yung mga cottages na pwede kayong magstay for food, for eating your food, no. So dyan, so sama niyo buong barkada, buong pamilya, at sana mag-enjoy kayo. Sobrang enjoy po yung mga bata. So, sa dami pong pwedeng makita, kung gusto nyo lumanghap ng masarap na hangin, mas maganda, kung mas maagang pumunta, mas maganda, mas malamig pa yung hangin. Pero, maabutan kayo ng lunchtime doon, so, napakasarap ng kanilang mga pagkain. Diba, anak? Apa. Yan. So, pababa na kami. Diyan sa may right side nito, no, diyan po yung pinaka-entrance po nila. So, makikita po ninyo, so napakalawak talaga ng lugar. Yan, so papunta kami sa kabilang side. So ito yung sinasabi naming honesty store na pwede kayong bumili ng kung anong gusto po ninyo ng mga plants, meron din sila dyan. Yan. So, this is SVD Farm sa Aguinaldo Highway po sa Tagaytay. Visit nyo. Isa sa mga weekends. No, lalo na ngayong long weekend. So, itong long weekend po na darating na bakasyon, no? Huwag niyong kalimutan. Pumunta kayo dito sa SVD Farm. Yan. So, napakasarap ng kanilang pagkain. Basta, lahat. Wala akong masabing pangit sa lugar po na ito. Napakaganda. Napakaganda. Pwede din turuan yung mga bata paano bumili sa honesty store. You know, no? 5-star place. Yes. I rate this a 5-star place. So, yan, isa sa mga isa sa mga cottages po doon, no. Tapos diyan kumakain yung pamilya. Kita nyo, hinahatid lang po dyan yung food. Yun, no. Yan. So, daming kain dyan. Kain tayo! Ubos namin yan. Okay, so mga guys, so sana makatulong, no, at punta po tayo dito.